sa bawat bansa, bayan at wika, sa lahat ng mga tao na tumatahan sa buong lupa, patuloy ang kagalakan na iniahasik sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng udyok ng Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, isang dakila at banal na pagbati, kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Bilang nag-iisang bayan ng Diyos na tunay, bilang isang bayang hinirang, bayang tinawag sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tayong lahat mga kapatid at mga kaibigan ay patuloy na may buong kagalakan na nagkakain ng handog sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid at mga kaibigan, gaya ng nasusulat, maghandog kayo ng mga hain ng katuwiran at ilagak ninyo ang inyong tiwala sa Panginoon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. At malinaw naman mga kapatid sa ating puso't isipan na ang katwirang inihahain natin ay ang kagandahang loob na ginawa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo nang ito'y mamatay para sa ating kasalanan at nahayag sa ikatlong araw ang kanyang larawan, ang isang Diyos na tunay, na banal, walang dungis at kapintasan. Ito po ang katuwiran na patuloy na inihahain ng mga banal sa buong sanlibutan. Ilagak natin ang ating tiwala sa ating Panginoon. Bakit po? Ang Diyos lamang mga kapatid at mga kaibigan ang may buong kapangyarihan at karunungan upang papangyarihin ang lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, nasusulat na may isang bayan na patuloy natatawag at magtataas ng pagpupuri at pagluwalhati sa ating Panginoon na umaawit, "There is no God like Thee." Ipahayag natin mga kapatid, There is no God like Thee in heaven above or on earth beneath, who keepeth covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their hearts. You are the King of kings and Lord of lords, our Savior and our host, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. we praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon Diyos na patuloy na ipahayag ang kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng kanyang bayan. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Ipahayag natin mga kapatid, Ang Diyos ang humirang ng bayan, nakasakdalan ng
Pagkat kanyang inibig, nadakong pahingahan, ilagay niya ang hari, pinagsasaligan sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya na mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Patuloy tayong mga kapatid na mga galak na ipagpasalamat ang katwiran na hayag sa ating puso at isipan kung paanong si Kristo'y nabuhay na muli. Ipahayag natin mga kapatid. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na muli, ay gayon din tayong mabubuhay muli. Sa kawangisan ng kanyang muling pagkabuhay, taglay natin ay ang gayon ding pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Mga kapatid, patuloy tayong dumalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos Ama na puspos ng pag-ibig, ng kapayapaan, ng kabanalan at ng katotohanan, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming dakilang pagluluwalhati, pagsamba, at pagpupuri sa iyong kabanal-banalang buhay. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ang aming mga isipan, ang aming mga puso, ang aming mga labi ay tinuruan mo na ihayin ang iyong katwiran sa buong sanlibutan, upang sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng iyong mga lingkod, dadalisay mong kasangkapan upang mahayag ang mga bagay na ito
ay tatawagin ko na ang aming mga kapatid at mga kaibigan na naalipin ng sumpa ng pasimulang aral ng sanlibutan. Amen. Salamat Panginoon, ito ang kapayapaan, ito ang pag-ibig na patuloy na nahasik sa sanlibutan, nang buhayin mo maguli ang aming Panginoon Kristo na nahayag sa amin ang kanyang dakila at banal na larawan. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na lugluhan, magbuhat noon, ngayon, at magpasawalang hanggan sa ngalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na malubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi na Amen. 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 Isang napakadakila pong pagbati ang aming pinaabot sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Kapayapaan po ay sumating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. So, iniimbitahan tayong lahat, mga kapatid at mga kaibigan ng ating Panginoong Kristo na magsaliksik tayo sa banal na kasulatan sapagkat lalalaman natin at iniisip natin na sa banal na kasulatan natin masusumpungan ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Yung pong nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ang binigyan ng katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba tayo ron? Amen. Iniimbitahan tayong lahat bilang tao, katulad ng tao, itinayo sa harapan nyo, pinagsalita sa harapan nyo, upang makarating sa atin yung kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Kasi hindi siya bababa na saan yung Espiritu. Maliwanag po ba? Amen. Lahat po ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan, sinaksihan ng mga banal na apostol na tinawag at pinili ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sila po ay ginamit na magpatotoo at magpatunay ng lahat ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Unawain po natin yung napapakinggan natin sapagkat dito nakasalalay ang buong pag-asa natin lahat. Talagang masama na ang takbo ng buong sanlibutan sa panahon ng katapusan. So ang imbitasyon sa atin, kaya tayo iniimbitasyon para tayo magsaliksik sa banal na kasulatan sapagkat iniisip natin na mayroong tayong buhay na walang hanggan na nagpapatotoo sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Maliwanag po ba sa pagsasaliksik natin, sa pag-aaral nating lahat? Meron tayong patutunayan na ginawa ng ating tagapagligtas na paniniwalaan nating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli in the third day. Ano po sabi doon sa hula ni Propeta Sipanyas? Ang mga iniimbitahan po ng Panginoong Jesucristo na bilang tao katulad nyo, ipinapahayag ko yung hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula. Tinatunayan ito ng mga banal na apostol at napapakinggan natin yung ipinapahayag ko sa inyo na meron tayong pinagbabasihang hula at pagpapatotoo at pagpapatunay ng mga banal na apostol. Amen po ba? Maliwanag po ba na meron tayong paniniwalaang hula Amen. sa lahat ng iniimbitahan? At bulay-bulayin po natin kung bakit tayo iniimbitahan. Maliwanag po ba? Hindi po ito madaling maunawaan kung bakit tayo iniimbitahan. Sa pag-iimbita sa atin, bawat isa, unawain po natin mabuti. Kaya tayo iniimbitahan na alipin na tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Sa Galatia chapter 4, verse 3 and 4. Isinubo yung buktong na anak sa ilalim ng kautusan upang ang espiritu ng ating tagapagligtas ay manahan sa puso't isip natin, yung espiritu ng katwiran ng pagkabuhay niyang maguli. Yan po yung mananahan sa puso't isip natin na napapakinggan natin sa social media na ipinapangaral na walang bayad.
May mga banal na kasulatan po tayo sa ating tahanan. Subaybayan nyo kami para talagang masaliksik natin at magtumibay sa puso't isip natin yun. Napapakinggan natin na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. So mapanganib na ang panahon ng kawakasan sapagkat napakarami ng naparito mga nangangaral sa sanglibutan na ginagamit ang pangalan ng ating tagapagligtas. Hindi na po bago yan. Sa mga banal na apostol pa lamang po, ipinaalala na yan. Kung may nagsasabing naparito ang Kristo, huwag tayong lalapit. Bakit po? Bakit huwag tayong lalapit doon sa mga nangangaral na ambilin doon sa mga banal na apostol? Ang mga banal na apostol po ang pinagsabihan ng lahat ng katuparan na gagawin ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. Sinabi sa 12 apostol ng Kordero ang haligi ng puta ng bayan ng ating tagapagligtas. Na ang puta ng bayan dito, ikaw at ako, yung nakakarinig at nakakapanood ng pagpapahayag ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Paniniwalaan natin na siya ay ipinako sa krus, nagdusa, nagsakripisyo sa kasalanan nating lahat upang tayo tumusin sa walang kamuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ang kasalanan natin na pagsisisihan na alipin tayo ng walang kamuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba tayo ron? Amen. Yan yung pagsisisihan natin dito sa sanlibutan. At ipopokus na natin yung ating concentration, yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na sinaksihan at pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Nangyari po yung paniniwalaan nating hula. Pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na may relasyon tayong lahat. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Maliwanag po ba sa atin yung napapakinggan natin ngayon sa panahon ng kawakasan? Amen. That is the preparation of Holy Mount Zion, recorded in heaven. Ang Mount Zion po tinatawag dito, yung mga participant ng Panginoong Kristo. Yung mga nagpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Kaya nga tayo ginawa ng halimbawa ng pagpapatunay na paniniwalaan natin eh. Kasi paparito siya eh, dala-dala niya yung gantimpala doon sa umaalala nung kamatayan niya sa krus. At yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Naniniwala kayo doon, mga kapatid at kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan? Amen. Sinabi niya yan eh. Kaya nga, ang basihan natin, banal na kasulatan eh. Amen po ba? Amen. Unawain natin mabuti, kaya tayo iniimbitahan. At katulad yung tao, nakasama sa imbitasyon. Tinutupad ko ito, ipinapahayag ko sa buong sanlibutan ng layunin niya. Ipangaral sa buong sanlibutan at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo. That is the mission of Christ. Yan ho yung layunin niya sa lahat ng mga tao, ipangaral na walang bayan lang, mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Upang doon sa mga nakakarinig manabik, ma-inspired, at magkaroon ng buhay na pag-asa sa pag-iintay na pinaniwalaan natin yung sinabi ng ating tagapagligtas na kung siya mahayag sa alapaape, yung mga nakatulong na kapatid natin sa paniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli kung mahayag siya, mahayag din tayong mga umaalala ng patutuon na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba tayo ron? Amen. Sinabi po niyan lahat sa atin yan eh. Bilang tao, itinayo ako dito, nakatulad yung tao upang ipahayag ko yung kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo na walang bayan. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Ang sabi dito sa aklat ni Propeta Sipanyas, ito po yung patuto, ito po yung hula na pinatunayan ng mga banal na apostol. Hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa na nagsigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katwiran. Hanapin ninyo ang kaamuan kay pala
ay malilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Malilingid, ibig sabihin, maiiwas tayo doon sa mga inuutosang maghanap ng katwiran ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. So, ito po yung binasa ko si Panyas, Propeta si Panyas, chapter 2, verse 3. Ito po yung reference, so, chapter 2, verse 3, Amos, Book of Amos, chapter 5, verse 6. Puntahan po natin sa aklat ng Propeta Amos. Sundan nyo kami at hawakan natin yung Bible natin para nun sa pagsusuri natin talagang galing sa banal na kasulatan yung napapanood nyo at nang tayo magalak sa napapakinggan natin at matyak natin yung paniniwalaan natin na may katiyakan sa buhay na walang hanggan sa pagparito ng tagapagligtas tinaas natin yung kabutihan at kagandahan loob niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen. Nakagagalak po na sa panahon ng kawakasan, meron tayong napakadakilang tungkulin na pinamumuhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Ano po? Na ang napakadakilang tungkulin natin bilang tao ipahayag natin yung kabutihan na sa buong mundo. Amen po ba? Itaas natin yung ginawa ng anak ng tao. Itaas natin yung hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. May ginawa po ang Panginoon Diyos na itinataas tayo. At yan po yung isang napakadakilang tungkulin natin bilang tao. Amen po ba? Hindi yung para sa atin lang sa sarili natin. Ano po? Ito yung buong katungkulan ng tao Ipahayag yung kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos na sa pangalan ni Kristo Jesus, nahayag yung kabutihan niya. Amen po ba? Nahayag yung kabutihan niya na ginawa niya, pinatunayan niya sa lahat ng mga bansa sa buong sanlibutan nang buhayin niya maguli ang ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Nahayag ang hiwaga doon sa mga maniniwala at magbabantay sa muli niyang pagparito Nahayag ang larawan ng pagka-Diyos ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus Nakilala niyo yung larawan ng sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Espiritu ay sinasamba natin. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Deklarado sa lupa, sa buong sanlibutan, deklarado sa langit na lahat ng umaalala sa pagkabuhay niyang maguli ipinaganda na ng tahanan sa langit na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng sayon ng kanyang kaharian. Amen po ba? Amen. Binibigyan na tayo ng katiyakan sa panahon ng kawakasan sapagkat dito na lang nalalabi yung buong pag-asa natin dahil talagang natutupad na ang lahat ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta sa panahon ng kawakasan na maraming mga kababalagang darating sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi? Ano sabi doon sa binasa natin kay Propeta si Panyas? Hanapin ninyo ang Panginoon. Ang utos, hanapin natin ang Panginoon Kaya pinahanap sa atin ba't tayo ng kasamaan sa mundo Amen po ba? Naligaw tayo ng paniniwala kaya ang utos dito kay Propeta si Panyas na sinabi ng Panginoon Diyos, hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamaw sa lupa na nagsigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katwiran. Naunawaan po natin ang pinahanap yung katwiran Meron pong nangyaring hula. Kaya may katwiran tayong paniniwalaan na ginawa. Amen po ba? Amen. Ipinapo sa krus yung ating tagapagligtas, tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, binuhay po siyang maguli. Pinatunayan yan sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. At nung nangyari yan, hindi pa tayo tao. Aminin natin, mga kapatid at kaibigan, 1,000 years po yan na mangyari. At napakadakila na pinahanap sa atin yung katwiran dahil isinubo niya yung buktong na anak na magbibigay sa atin ng pangako na sinabi niya, madali siyang paparito. Dala-dala niya yung gantimpala ng bawat isa na hinirang at tinawag niya na iniimbitahan niyang magsaliksik ngayon sa panahon ng kawakasan
na sa pagparito niya, dala-dala niya yung gantimpala natin bawat isa, individual tayo tatanggap ng gantimpala. At individual din natin ipamumuhay yan, katwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba tayo ron? Amen. Hindi maliwanag yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na hanapin natin ang Panginoon. In Book of Matthew chapter 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you." Ang utos doon, ipinahanap sa atin yung kaharian. Dahil maraming lumitaw na kahariang peke. Amen po ba? Amen. Ang kaharian dito na tunay at maluwalhati na walang lungis at kapintasan, yung mga iniimbitahan niya na nakakarinig ngayon sa panahon ng kawakasan, tayo yung iniimbitahan niya na sangkap ng kanyang kaharian, sangkap ng kanyang templo, sangkap ng kanyang gusali, ng ulo ng kanyang katawan, ay yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. At ang pangalan ng katawan, Isaiah chapter 4 verse 5, "At ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sayon." Amen po ba? Amen. O di nakuha na natin, naunawaan natin na ang pangalan ng kaharian Iglesia ng banal na bundok ng Sayon ang ipinaganda ng tahanan sa langit. Kaya pinahanap sa atin yung kaharian, aminin natin, pagsisihan natin yung walang kabuluhang paniniwala na sanglibutan. I-focus na natin sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan at pinagtibay ng mga banal na apostol ang lahat ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin. Paniniwala po ang mag-ahatid sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Meron tayong patotoo na pinaniniwala ang nangyaring hula. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay pag-ibig, ipinapangaral na walang bayan ang katwiran ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na paniniwalaan natin bilang saksing tapat. Amen po ba? Amen. Pinahanap ko yung kaharian Kaya ikaw at ako ang kaharian dito Tayong mga participant na tinatawag at pinili at iniimbitahan sa huling hapunan, sa kasalang magaganap, ang naghanda sa atin at nagtayo yung ating tagapagligtas na paniniwalaan. Natatandaan niyo sinabi niya, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Siya nagtayo ng maluwalhating iglesia sa batong ito Amen po ba? Amen. Siya ang nag-foundation sa atin na malalim na foundation. At siya rin ang nag-alay ng kanyang buhay sa iglesia na kanyang itinayo sa ibabaw ng bato. Ano pangalan ng iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato? Siya rin ang nagsabi, iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ang itinayo niyang maluwalhating iglesia sa ibabaw ng bato. Mga saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli nung nagtayo sa ating lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Ikaw at ako ang inuutusan dito na hanapin natin ang Panginoon. Dahil tayo kaharian niya na humahanap ng kanyang katwiran. Mga saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Kaya tinawag tayo mga refugees. Kaya tinawag tayo mga strangers, mga partakers, mga participants. Tayo tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Hindi material na bagay ang ibinigay sa atin dito sa mundo na mamanahin. Pinag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya hindi po pwedeng maglingkod sa kayamanan ng sanlibutan at sa kayamanan sa langit. Paniniwala yung kayamanan sa langit na ipinamamana sa atin. Maliwanag po ba sa atin? Yung pinaghahanap ng pinahanap sa atin ng Panginoon. Hanapin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat, na maamo sa lupa, na nagsigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Tingnan nyo, ang Panginoon na naggawa ng kahatulan na darating sa sanlibutan.
pinahanap sa atin. Hanapin ninyo ang katwiran. Hanapin ninyo ang kaamuan. Kay pala ay malilingin kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Amen. Mahiwalay tayo, no? Sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Doon sa mga iniimbitahan na ipinahanap sa atin yung katwiran ng Panginoon Diyos. Naunawaan na po ba natin mabuti? Amen. Wala kayong madarama ritong ka-ipokrituhan. Hindi ako gumagamit ng maraming aklat. Ang ginagamit ko, King James Version. Dahil sinusunod natin yung sinabi kay Propeta Isaias na hindi siya nangangailangan ng maraming aklat na kasama. Kundi pipisanin tayo ng kanyang bibig at ng kanyang espiritu. Amen po ba? Amen. Pinababasa to, pinasasaliksik sa atin ito. Amen po ba? Amen. Nararamdaman niyo ba yung matibay at matatag na paninindigan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan? May paninindigan po ang mga followers ng Panginoong Jesucristo. Ang kaligtasan para sa matatapang. Ang buhay na walang hanggan inihanda para sa matatapang na maninindigan bilang saksing tapat sa magkabuhay niya maguli. Sa mga duwag, nakapreparasyon din ang Hades ng kamatayan. Revelation po yan. Kaya maselan ang kalagayan ng kaligtasan natin bawat isa. So talagang may prinsipyo. Amen po ba? Amen. Ito po yung babasahin ko, yung reference sa Amos chapter ang reference nito si Panyas chapter 2 verse 3, Amos chapter 5 verse 6. Inyong hanapin ng Panginoon. O tingnan nyo, si Propeta si Panyas at si Propeta Amos nagkakaisa ng karunungan, nagkakaisa ng pagpapahayag sa hula. Amen po ba? Amen. At kayo'y mga bubuhay, baka siya'y sumigalbong parang apoy sa sambahayan ni Jose at subukin yaon sa Bethel ay walang makakapatay niyaon. Nakukuha niyo po ito? Yung inuutos sa ating hanapin natin ng Panginoon. Kayo'y mga bubuhay, baka sumigalbong parang apoy ang sambahayan ni Jose at subukin yaon at sa Bethel ay walang makakapatay niyaw. Tingnan nyo, yung pinagkahanap sasalbo itong karunungan sa buong mundo na walang makakapigil. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na nagkakaisa sila ng ipinakahayag na hula. Amen. Awit chapter 76 verse 9. Ito po yung mga reference kung binasa natin kay Propeta si Panyas chapter 2 verse 3. Pupunta tayo sa aklat ng Awit 76 verse 9. Nang ang Diyos ay bumangon sa paghatol upang iligtas ang lahat ng maamo sa lupa, tunay na pupurihin ka ng puot ng tao. Ang nalabi sa puot ay ibibigis mo sa iyo. Manata ka at tuparin mo sa Panginoon mong Diyos, magdala ng mga kaloob sa kanyang marapat katakutan, yaong lahat na nasa buong palibot niya. Kanyang ihiwalay ang diwa ng mga pangulo, siya'y kakilakilabot sa mga hari sa lupa. Naunawaan po natin ito, yung sinasabi sa aklat ng Awit. Nang ang Diyos ay bumangon sa paghatol upang iligtas ang lahat ng maamo sa lupa. Awit chapter 76 verse 2.
nasasalim naman ang kanyang tabernakulo at ang kanyang dakong tahanan ay sa sayo. Tingnan ho. Gawain natin mabuti. Ano sabi dito? Na ang dakong kanyang tahanan ay nasa sayon. Ang sayon po rito, tayo mga iniimbitahan na tutupad ng patnang hula ng mga banal na propeta na mayroong patotoo. Amen po ba? Ang sayon ditong tinutukoy, tayo mga individual na mga participant ng Panginoong Jesucristo na nagpapatotoo. Nakuha nyo na yung sayon, yung definition ng sayon, mga kalalakihan at kababaihan na inorganize ng ating tagapagligtas. Siya po ang organizer natin eh. Siya author natin. Siya founder natin. Siya ministro natin. Siya guru natin. Amen po ba? Siya gumawa ng spiritual module na inaalala natin ngayon. Amen po ba? Kaya high-tech na tayo ngayon eh. Nationwide, worldwide ito. Pinapahayag na walang bayad eh. Kaya mapalad yung mga nakakarinig. At may pangdinig. Gano po. Naunawain nating mabuti. Wala pong bayad dito, kaya binigyan tayo ng napakabuting pagkakataon at pag-asa na sa mga bahay-bahay natin, makapagbubulay tayo, makasasamba tayo sa Espiritu at katotohanan bilang saksing tapat sa pagkabuhay na mahuli. Amen po ba? Siya ang nagpapasagana ng paniniwala, ng karunungan, ng pag-asa, ng kagalakan at pagtitiis at pagpipigil upang mapagtagumpayan natin lahat yung mga tukso dito sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Number 1 na tukso dito, umiiral yung mga maling aral at yung mga material na bagay na nakapaligid sa atin sa sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakila po na sa panahon ng kawakasan na imula tayo sa paniniwalang espiritual. Siya rin po ang naghulog ng diwa ng karunungan ng paniniwala nating lahat. Inihulog niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang kapangyarihan niya. Amen po ba? Kaya lahat ng paniniwalaan natin nakasalig lang ito sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Naunawaan natin, nakasalig lahat sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas yung paniniwala natin. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Siya po ang espiritong hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Sabi niya, madali na siyang paparito eh. Daladala niya yung gantimpala ng bawat isa na nakakarinig ngayon na iniimbitahan niya na manindigan na tayo at magpakalalaki at magpakababae na tayo. Paniwalaan na natin yung tunay at isang Diyos natin na tagapagligtas na binuhay na maguli sa ikatlong araw. Pinatunayan sa lahat ng mga bansa, bayan at wika, ang isang lalaking tagapagligtas natin na binuhay siyang maguli in eternity. Amen. Awit chapter 74 verse 2. Alalahanin mo ang iyong kapisanan na iyong binili nung una, na iyong tinubos upang maging lipi ng iyong mana, at ang bundok ng Sayon na iyong tinahanan. Amen. Maliwanag po ba sa lahat ng mga listeners ng Panginoong Jesucristo na katulad ng tao? Kasama nyo rin akong nag-iintay dito sa muli niyang pagparito. Ang sabi sa aklat ng awit, alalahanin mo ang iyong kapisanan. Sino maalala sa atin ngayon? Tayo ang delegasyon ng Panginoong Jesucristo. Di ba ang Panginoong Jesucristo rin? Amen. Na iyong binili ng una, na iyong tinubos upang maging lipi ng iyong mana. Wow, nakagagalak. Tayo pala, henerasyon ng kanyang mana. Kaya pagdating doon sa lahat ng nagsisunod sa pagbabagong lahi, ano po, naunawaan natin, pakibasa nga po, ano po bang chapter 19 verse 28 po ba? Amen. Lahat ng nagsisunod
sa pagbabagong lahing espiritual. Naunawaan po natin sa magiging lahi tayo ng ating tagapagligtas sa paniniwalang espiritual eh. Lahat ng nagsisunod sa Kanya na mga saksi nagpapatotoo na binuhay siya sa ikatlong araw. Tayo yung henerasyon niya eh. Ilan man ang bilang, ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Tayo ang lahi niya sa pagbabagong lahing espiritual. Amen po ba? Amen. Kaya tayo ang mana ng Panginoong Jesucristo eh. Yung tumutupad ng katwiran, ginawa niyang patotoo. Na iyong tinubos upang maging lipi ng iyong mana. Naunawa na natin kung saan tayo tinubos? Sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Yun lang yung mga tunay na mga hinirang. Isusukan natin yung walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Kakubuutan natin yung walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Ang sabi rito tayo yung tinubos niya upang maging lipi ng iyong mana. Nagagalak po, ano? Lahat ng tumutupad na inimbitahan at nagsasaliksik na mayroong patotoo na inaalala na ginawa ng ating tagapagligtas eh. Tayo yung tinubos sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Tayo yung mana niya. At ang bundok ng Sayon na iyong tinahanan. Wow, nakagagalak. Tayo ang ginawang tahanan ng bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya sabi sa aklat ng Hebrews iuukit ko sa inyong puso at isusulat ko sa inyong isip ang kautusan. Amen. At hindi mawawalay sa inyong labi at sa magiging lahi at lahi ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ang kanyang katwiran. Maliwanag po ba? Amen. Hindi mawawalay sa labi ng tinawag at pinili niya hanggang sa magsalit-saling lahi yung hinirang niya. Hindi mawawala yung katwiran ng pagkabuhay niya magmuli in the third day. Tingnan nyo, sa mga anak natin at sa magiging apo natin magsasalit-salit yung katwiran. Kaya magpa-prosper, magpuplo ang mga itinakda sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo yung karunungan ng Panginoon Diyos. Naramdaman natin yung presensya ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Kaya nga sa kautusan at sa patotoo may liwanag sa atin na tumatahan. Sa bawat individual na iniimbitahan sa huling hapunan, ito yung pagkain inihanda sa atin ng ating tagapagligtas na inaalala natin at ginugunita natin. Ano po? Ito yung pinaniniwalaan natin na lumalago sa puso't isip natin Ito yung sandatang ibinigay sa atin. Ito yung baluting kumpletong ibinigay sa atin Amen po ba? Amen. Kaya nga, mananahan sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo. Hindi na nawawalay sa labi natin na mga pinili at tinawag at hinirang niya na itinayo niyang matibay at matatag na kaharian, na tinawag niya na iglesia ng banal ng bundok ng Sayon yung kanyang kaharian, na ikinaghanda niya na ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Di ba nakagagalak sa bawat iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo na paniniwalaan natin na siya ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na binuhay siya in the third day? Yan yung katwirang hindi nawawalay sa labi natin na ipinahanap sa atin ngayon. Sa panahon ng kawakasan, naririnig natin sa social media yung tinig niya na ipinapahayag ng katulad yung tao rin na ginamit, na ipinapangaral ng mabuting balita ng kaligtasan na walang bayan na ang hatid nito, ang Diyos ay pag-ibig. Ayaw niyang mapahamak ang sinuman, kaya sinugo niya yung kanyang bugtong na anak na may ginawa siya, ipinakita niya, pinatunayan niya ito sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Dahil ayaw niya tayong mapahamak, dahil alam ng Panginoon Diyos na tayo na alipin na walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Patay na tayong lahat sa paningin niya, kaya sinugo niya yung bugtong na anak upang mabuksan yung diwa ng ala-ala natin bawat isa. Amen po ba? Yan yung diwa ng Espiritu Santo na may inaalala tayo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen.
yung katwiran ng pagkabuhay na mag-uli ang maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nakagagalak kong alalahanin at gunitain ang hula ng mga banal na propeta bilang mana ng Panginoong Jesucristo na itinakda sa panahon ng kawakasan. Naunawaan na po natin Amen. na tayo ang mana ng Panginoong Jesucristo ay tumutupad ng katwiran ng patuto na binuhay siyang maguli. At ang bundok ng Sayon na iyong tinahanan. Tumatahan sa puso't isip natin yung katwiran ng patuto. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, hindi ko na alalahanin yung mga kasalanan niyo pa. Pinatawad na tayo. Amen po ba? Amen. At hindi na nagkakasala sa espiritual na paniniwala. Nakagagalak po, napakatibay at napakatatag ng katwiran ginawa sa atin na inaalala natin ngayon. Malaya na tayo papasok sa dakong kabanal-banalan sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin. Ang napasok nating dakong kabanal-banalan dito yung katwiran ng pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Dahil isipin natin mabuti bilang tao na nasa mundo. Alin mang mga temporaring mga bagay na nakikita natin dito sa mundo, na pansamantala, nasisira, nabubulok lahat yan, hindi po covered na magtayo tayo ng isang lugar na tawagin kabanal-banalan. Ang kabanal-banalan tinawag dito yung nangyari, ginawa ng ating tagapagligtas na ipinako sa krus at tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami hanggang kamatayan. Sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli. Yan po yung dakong kabanal-banalan pinasok ng mga iniimbitahan ng ating tagapagligtas sa paniniwalang espiritual. Yung katwiran ng patotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Naunawaan po natin Amen. na ang dakong kabanal-banalan yung nangyaring ginawa ng ating tagapagligtas nung buhayin siyang maguli in the third day. Amen. Ang kaligtasan po at buhay na walang hanggan, tatandaan natin patuloy, ano po? Sinabi yan sa 1 John chapter 5 verse 9, 10, 11, 12 up to 13. Pakisubaybayan niyo po kami, pakibasa natin sa Bible natin sa mga tahanan natin. Ang buhay pong walang hanggan, merong patotoo na ipinapahayag na lumalabas sa labi natin yung katwiran ng ating tagapagligtas na pinaniwalaan natin. Saksi tayong lahat na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba tayo ron? Amen. Amen. Yung pong katwiran ng ating tagapagligtas ang ikinabubuhay natin ngayon. Kaya kung tawagin man i-confess man natin sa labi natin na living by faith, walk by faith, ikinabubuhay natin yung katwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Nagigets po natin mga kapatid at kaibigan na nangalat sa sanlibutan. Kaya po ito, ipinapahayag na walang bayad sa social media, transparent. Kaya yung mga iglesia sa mga bahay-bahay na sinunatan ng mga apostol, ano po, sila din yung mga iglesia sa bahay-bahay na umaalala ng pagkabuhay na maguli. Sila yung nagte-testimony, sila yung nag-testify sa hula ng mga banal na propeta. Kaya sa panahon ng kawakasan, tayong mga descendant, tayong mga remnant, tayong mga nalalabing tagapagmana ang magpapahayag nito. Amen po ba? Hanggang sa muli niya ng pagparito. Kaya po pakiramdaman natin ang nangyayari sa maraming mga bansa. Talagang nakakakita na tayo ng maraming pangitain sa langit at sa lupa. Amen po ba? Amen. Hindi na pangkaraniwan ang nangyayari sa panahon ng kawakasan. Talagang ito yung mga paalala na sa atin, mga babala na sa atin ito. Kaya pinapangaral ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos na mananatili magpakailan-kailan pa man ang may pagdinig, makinig at unawain po natin mabuti at kung maunawaan na natin, ilagak na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga tagapagmana na iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo sa huling hapunan at saka salang magaganap. Mayroon pong isang piging na napakadakilang piging na magaganap. Ito'y isang handaang hindi matutularan. Amen po ba? Amen. Ang naghanda po ng isang piging ng kasayahan
yung pong kordero at saka yung babaeng malinis magiging isa na. Amen po ba? Amen. Magiging katulad niya ng Espiritu, yung lahat ng mga iniimbitahan niya sa panahon ng kawakasan, na pinatataan na tayo ng katwiran ng patotoo, na saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Tayo po yung kahariang itinayo niya, na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Ipinagandaan na ng tahanan sa langit. May pag-asa na tayo sa paghihintay, sa pagbabantay, na dadating siya, na nakahanging on the air sa alapaap, na meron tayong inaalala at may ginugunita tayong hula ng mga banal na propeta, na ang tagapagligtas natin ang gumawa ng hula ng mga banal na propeta, na siya rin ang humirang at tumili ng mga banal na apostol na haligi ng kuta ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. So naunawaan na natin yung bawat sasaksi magpapatotoo sa pagkabuhay ng maguli, ang kaharian na itinayo, ang templong itinayo, ang gusaling itinayo, na tayo ang bahay ng ating tagapagligtas, na ang puno ng sambahayan yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na siya gumawa ng karakter na walang hanggan. Forever and ever yung karakter na ginawa niya sa sambahayan niya. O di tayo aalala nung ginawa nung may-ari ng bahay. Amen po ba? Na ang bahay niya rito tayo mga kalalakihan at kababaihan nakakarinig at maniniwala ng tapat. Maglalagak na ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa, nasaksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. At hindi tayo mag-aalala at wala naman itong bayan. Amen po ba? Ito yung regalo sa ating lahat eh. Ito yung pag-ibig ng Panginoon Diyos, ipinapahayag yung ginawa ng ating tagapagligtas. Na pinatunayan naman sa ating lahat ngayon na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Sabi ng ating tagapagligtas tumahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? May pagpapatunay po ba sinabi niya? Buksan natin sa Roma chapter 8 verse 29 up to 30. First John chapter 4 verse 17. Kung paparito siya daladala niya na yung gantimpala ng bawat isa sa atin At tayo nagsisi sa walang kamuluhang paniniwala ng sanlibutan Hindi tayo makakasama, hindi tayo madadamay sa salot na darating. Darating po talaga salot sa muli niyang pagparito. Pero yung tinatataan niya ng katwiran ng patotoo, exempted tayo sa salot na darating dahil tayo yung nagsisisi sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Dala-dala niya yung gantimpala. Tatanggapin natin bawat isa, individual na mga participant. Yung gantimpalang dala-dala niya, yung putong, yan po yung buhay na walang hanggan, na kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya pagparito niya, sinabi niya, manatili tayo sa pagkabuhay na maguli. Yan yung katwirang pinaniniwalaan natin na may relasyon tayo sa ating tagapagligtas. Itinataas natin sa paniniwala yung kanyang ginawa. Sinabi niya, hindi tayo mapapahiya sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Dahil tayo yung kasangkapan niya na ginamit niya, na nilinis niya sa walang kamuluhang paniniwala, na itinayo niya at ipinahayag natin yung katwiran ng patotoo na saksi tayo bilang mga sangkap ng kanyang sambahayan. Amen po ba? Saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Awit 100 105. Sundan niyo po kami para magtulungan sa atin yung mapapakinggan natin. Pure biblical po ito. Pure gospel of Christ. Puro. Amen po ba? Ibig sabihin ng pure, puro. May hula. Na nangyari yung hula. Puri kasaysayan na naririnig nyo na pinapahayag sa social media na walang dagdag, walang bawas. Amen po ba? Amen. Magsiawit kayo sa Kanya, magsiawit kayo sa Kanya ng mga pagpuri. Salitain ninyo ang lahat niyang kagilagilalas na mga gawa. Ano ang sasalitain? Sa iniuutos sa atin ng mga participant ng ating Panginoong Kristo.
Magsiawit kayo sa Kanya. Kanina, umawit tayo bago tayo mag-aralan. Umawit tayo ng masayang awit, batay sa hula yung inaawit natin. Batay sa mga testimonya ng mga banal na apostol, yung inaawit natin. Kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli. Gayon din tayo na mabubuhay na maguli. Amen po tayo ron? Amen. Kung mahayag siya sa alapaap, mahayag din tayo katulad niya. Amen po ba tayo? Amen. Kaya sabi niya sa atin, sa muli niyang pagparito may kabulungan nakikita niyo sa atin bawat isa eh. Papalitan niya ng walang kabulungan. Ano magiging larawan natin? Magiging katulad natin yung ating tagapagligtas na espiritu rin. Di po ba yan ang buhay na walang hanggan na inaasam-asam natin na mangyari sa buhay natin sa second coming of Jesus? Kaya ang sabi dito magsiawit kayo sa Kanya na mga pagpuri. Salitain ninyo ang lahat niyang kagilagilalas na mga gawa. Ayun. Sasalitain pala ito sa gitna ng kapisanan na kanyang tinubos na sarili niyang mana. Amen. Amen po ba? Amen. Upang marinig ito ng lahat ng mga tao na may buhay sa lahat ng mga bansa sa buong sanlibutan. Amen po ba? Nakagagalak na bilang taong katulad nyo binigyan ako ng authority ng Panginoong Jesucristo na ipahayag ko yung hula ng mga banal na propeta na may ginawa yung kanyang ama noong ikatlong araw na binuhay siyang maguli in the third day. Maliwanag po ba sa atin yung sinasalita ko sa inyo na ginawa ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na binuhay siya sa ikatlong araw? Maliwanag po ba sa atin yan? Nangyari po yan Saway nawa ng Panginoong Jesucristo sa pagkabuhay niyang maguli ang lahat ng mamumusong sa panahon ng kawakasan. Last days na po. Ito na yung kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat ng kasalanan ay may kapatawaran. Ngunit yung pupusungin natin yung katwiran ng pagkabuhay na maguli. Kaya sa pulpitong ito, ibinababa po ito, nasaway nawa ng Panginoong Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ang lahat ng mamumuso. Amen po ba? Amen. Hindi kayo mag-aalala rito. Nasasabihin natin na kulto. Hindi po. Nakatala po sa langit ito, biblical, recorded in heaven ang bundok ng Zion. Iisa lang po ang nakatalang sambahayan niya. At ang Panginoon ay lilikha ng buong tahanan ng iglesia ng banal na bundok ng Zion sa langit. O, rehistrado na tayo. Kaya sabi ko, hindi nyo masasabing kulto dahil rehistrado tayo sa langit. Rehistrado rin tayo sa Security Commission. Yung kulto kong tinatawag, hindi rehistrado sa langit. At maraming kultong lumitaw ngayon na magaganda ang kalagayan sa pisikal na paningin. Nakukuha po natin, naunawaan natin. Kaya lahat ng iniimbitahan na talagang makakaranas ng panlalait at panliliba, pang-iinsulto at pangungutya, hindi na bago. Ang tagapagligtas natin nung naghirap siya sa krus minura siya, ininsulto siya, nilibak siya, kinutya siya. Kung ano yung naranasan niya, pangkaraniwan na lang na mararanasan natin niya. Pero magalak tayo sapagkat yung pangalan natin nakatala na sa langit. Amen po ba? Amen. Nakatala na sa langit yung bawat mananatiling tapat sa paghihintay at pagbabantay. Tayo yung rehistrado sa langit. Rehistrado sa sanlibutan. Sa gobyerno ng Pilipinas, rehistrado po tayo. Yung kulto po, maunawaan natin, hindi rehistrado sa langit. Pero maganda kalagayan sa physical dito sa sanlibutan. Naunawaan natin. Kaya malalim yung mga inuutusang hanapin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Upang huwag tayong makasama sa puot at galit na darating sa muling pagparito ng ating tagapagligtas.
na si Kristo Jesus. Lumuwalhati kayo sa kanyang banal na pangalan. Mga galak ang puso nila na nagsisihanap sa Panginoon. Kanina pinahanap sa atin sa hula, ay hanapin ninyo ang Panginoon. Yung makakasumpong pala sa Panginoon, magagalak ang ating mga puso. Amen po ba? Dahil binibigyan niya tayo ng katiyakan sa lahat ng ginawa niya, na sinabi niya sa atin na sino man yung tatawagin niya, na siya lang ang nakakaalam ng mga pangalan natin. Ano po? Sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga, on the air ito, sa social media, transparent po ito. Ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig, ipangaral yung kabutihan niya at kagandaang loob sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Kaya tayo iniimbitahan, hanapin natin ang Panginoon. Eto, sa Biblia, makikilala natin siya. May gagamitin siyang taong katulad nyo. Isang hamak na tao lang ang gagamitin niya sa harapan nyo. Amen po ba? Amen. Amen. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang kalakasan. Hanapin ninyo ang kanyang mukha magpakailanman. May mukha po ba ang Panginoon? Espiritu siya. Hindi naman siya tao eh. Amen po ba? Amen. Yung katwiran ang ipinahanap sa atin dito. Yung katwiran ng pagkabuhay niya maguli. Nagagalap po, ano? Alalahanin ninyo ang kanyang kagilagilalas na mga gawa. Amen. Ang utos dito sa mga iniimbitahan na ipinahanap sa atin yung katwiran ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Alalahanin ninyo ang kanyang kagilagilalas na mga gawa na kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalagan at mga kahatulan ng kanyang bibig. Naunawaan natin sa mga pinaghahanap sa Panginoon, yung mga nakasumpong, yung mga nakakilala na, mga saksi na sa pagkabuhay na maguli. Di ba't yung inuutos sa atin hanapin ninyo ang kanyang kagilagilalas na mga gawa na kanyang ginawa? Di po ba may ginawa ang Panginoon Diyos na paniniwalaan tayo? Pagdating sa aklat ni Juan sampalatayanan nyo rin naman yung kanyang isinugo. O di ba ang isinugo yung ating tagapagligtas na si Jesucristo? Siya yung namatay on the cross. Tanda na pagtutumusin ang kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, binuhay na siyang maguli. Amen po ba? Amen. Di po ba yan ang sasampalatayanan natin na ginawa niya? Na pinatunayan niya sa lahat ng mga bansa sa buong sanlibutan, ng buhayin niya maguli in the third day. Maliwanag po ba paniniwalaan natin Amen. na yung hula natupad, pinatunayan, pinagtibay, sinaksihan ng mga banal na apostol, yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta, na yan ang ginawa ng Panginoon Diyos, na pinatunayan niya sa kanyang buktong na anak, ng buhay niya maguli in the third day. Nakilala natin yung larawan niya na siya espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya tayo saksi sa pagkabuhay niya maguli ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya nagagalak yung ating mga puso at pag-iisip, sapagkat bagamat marumi man yung laman natin, nilinis niya tayo sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Iginawa tayo ng katwiran ng patotoo bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli, upang itayo niya tayo matuwid sa paningin niya. Nilinis niya tayo sa maruming paniniwala. Amen po ba? Yung salitang bautismo, paglilinis ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya nagsisisi nga tayo darating siya, dala-dala niya gantimpala tatanggapin natin bawat isa Kaya nga magpaparating siya ng salot sa muli niyang pagparito Pagsisihan na natin yung walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan upang huwag tayo madamay sa salot na darating sa sanlibutan. Kagaya niyan, may pandemya sa buong mundo. Affected ang maraming bansa. Affected ang kabuhayan nating lahat. Amen po ba? Amen. Napakaraming pagbabago sa buhay natin bilang tao. Ito ba hindi pa nagiging babala at aral sa atin? Yung nangyayari na kinakaharap natin sa panahon ng kawakasan? Di po ba napakalaking aral na nangyayari sa buhay natin nung dumating na pandemya? Yan yung mga sign ng pagparito ng anak ng tao. Amen po ba?
Amen. Kaya naririnig niyo yung tinig, huwag niyo tatanggihan yung nangangaral. Paano kung bumarito yung tagapagligtas natin kung may nangaral na tinanggihan nyo? Dito pa lang, napapakinggan na natin, magsuri na tayo, magsaliksik na po tayo upang matakasan natin at matalikuran natin yung walang kabuluhan paniniwala ng sanlibutan. Dahil ang Panginoong Jesucristo po ang nagbobotismo sa atin, siya gumawa ng kasaysayan na paniniwalaan natin upang malinis tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ang salitang botismo ay paglilinis ng maruming paniniwala natin. Naunawaan natin yung botismo? Alalahanin ninyo ang kanyang kagilagilalas na gawa na kanyang ginawa sa mga hinihirap, sa mga pinili, sa mga tinatawag na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Meron tayong aalalahanin, may paniniwalaan po tayo, may tunto pa rin po tayo, may pamumuhay tayo na gawa na kanyang ginawa. Maliwanag po ba sa atin? Amen. May ginawa siya na paniniwalaan tayong lahat eh. May nangyaring hula. 2,000 years ago, nakalipas, nang buhayin siyang maguli in the third day. Every minutes, every seconds, every hour, every day, every other day, every month, every other month, every year, every other year. Habang nabubuhay tayo, sa bawat pintig ng puso natin, alalahanin natin na binuhay siyang maguli in the third day. At buong tapang natin ipahayag ito sa kapwa nating tao para kung bumalik man yung ating tagapagligtas na danadalig at timpalay, hindi tayo managot, kundi na ipapahayag natin yung kabutihan niya sa kapwa nating taong katulad niyo. Amen po ba? Amen. Wala pong bayad itong iniuutos sa atin na ipahayag natin yung kabutihan niya sa buong mundo. Kaya ako'y nagagalak bilang isang dukha, bilang mangmang sa sanlibutan, sa lahat ng mga bagay, nagagalak ako na sa pamamagitan ng ating tagapagligtas, binigyan niya ako ng authority. Siya yung nagbigay sa akin ng anointing at nag-certify sa akin. Naipangaral ko yung hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol na kanyang tinawag at pinili. Na ngayon, purong-puro yung naririnig nyo na walang dagdag at walang bawas. Na pinapahayag ko ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa buong sangkatauhan na walang bayan. At ayaw niyang mapahamak ang sino man sapagkat may darating na puot at galit sa muling pagparito ng anak ng tao na naririnig nyo na itinataas sa buong sanlibutan. Unawain po natin mabuti sa lahat ng mga listeners, partakers, at puntahan natin sa YouTube. Andyan po, makikita nyo yung mga spiritual investment ng Panginoong Jesucristo dyan sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayang. At andyan po yung mga title na gusto nyo, yung hinahanap nyo, na gusto nyo mapakinggan yung mensahe. Andyan po, mamimili na lang kayo ng mga programa na kung gusto nyo magtanong, andyan po yung kasagutan ng bawat tanong nyo. Amen po ba? Amen. Merong ginawa na gagawin tayo na napakadakilang bagay na ginawa niya na paniniwalaan tayo na ipapahayag natin ito sa social media na walang bayad. Transparent. No discrimination. Iniimbitahan niya ang lahat ng organisasyon sa panahon ng kawakasan. Sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Dito na lang po nakasalalay ang pag-asa nating lahat sa spiritual na pananampalataya. Na-obserbahan niyo na ba ang mga temporaryong mga bagay yung nawawala na ng kabuluhan? Amen po ba tayo ron? Amen. Huwag natin masyadong itiwala yung puso't pag-iisip natin sa mga material na bagay. Kundi isipin natin sa pang-araw-araw nakakaraos tayo. Pasalamatan natin ang Panginoong Jesucristo. At ngayon, napakinggan natin ang kanyang tinig
na ipinahayag sa social media na walang bayan, na pakikinabangan ng sino mang makakarinig at paniniwalaan natin ang ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na Espiritu, walang laman, walang mga buto, saksi tayo na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Yan po yung ipamumuhay natin, yan po yung daan at katotohanan upang kung saan siya naroroon, marating natin yung pinaroroonan niya. Amen po ba? Amen. Na siya ang naghanda ng tahanan nating lahat sa langit. Kaya nga lahat ng nagsisunod sa pagbabagong lahi, mga born of God, isinilang sa paniniwalang espiritual, mga chosen people of God in the name of Jesus in the resurrection, mga righteous people ng sambahayan ng Panginoong Jesucristo. Siya lang po ang nagtuwid ng baluktot na paniniwala natin sa panahon ng kawakasan. Amen. Wala pong ibang makapagtutuwid kundi itinakda na sa silong ng mga langit sa pangalan ni Kristo Jesus lang natin ilalagak yung paniniwala natin bilang saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. O ninyong binhi ni Abraham na kanyang lingkod, ninyong mga anak ni Jacob na kanyang mga hirang. Siya ang Panginoon nating Diyos, ang kanyang mga kahatulan ay nasa buong lupa. Kanyang inaalala ang kanyang tipan, magpakailanman ang salita ng kanyang iniuutos sa libong salit-saling lahi. Ang tipan na kanyang ginawa kay Abraham at ang kanyang sumpa kay Isaac at pinagtibayan kay Jacob na pinakapalatuntunan sa Israel na pinakawalang hanggang tipan. Everlasting covenant. Amen po ba? Amen. Napakasarap alalahanin at sariwain, paniwalaan ng tapat at ingatan ang pangako kay Father Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na lagi niyang inaalala yung tumutupad ng tipan na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Sabi niya nga kay Father Abraham, tumingala ka sa langit. Ganyan ang magiging lahi mo, gaya ng mga bituin sa langit. Nationwide, worldwide. Alam mo ba pananampalataya? Naniwala si Abraham Naniwala si Father Abraham na kung si Isaac ay mamatayin, muling bubuhayin ng Panginoon Diyos. Itinuring siyang kaibigan ng Panginoon Diyos sa paniniwala niya. Ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, itinuturing din tayong kaibigan ng Panginoon Diyos na lahat ng sasaksik magpapatotoo sa bugtong na anak, na ang bugtong na anak ang gawa ng Panginoon Diyos, ng buhay niya maguli in the third day, at lahat ng mga iniimbitahan niya na magiging participant ng ating tagapagligtas na saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli, tayo ang itinuturing niya na kaibigan lahat. Amen po ba? Tayo ang gaya ng mga bituin sa kalangitan na nakakalat sa silangan kanlurang timog at hilala. Nakuha po natin? Naunawaan natin? Amen. O ninyong binhi ni Abraham na kanyang lingkod, ninyong mga anak ni Jacob na kanyang mga hirang. Siya ang Panginoon nating Diyos. Ang kanyang kahatulan ay nasa buong lupa. Nasa buong lupa. Tignan niyo ho. Kaya sa sambahayan ng Panginoong Jesucristo sa banal na bundok ng Sion, kinipa na ang tinig ng pakakak. Hipan ninyo ang pakakak sa banal na bundok ng Sion. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoong Jesucristo ay malapit nang dumating. Amen po ba? Amen. Mangyayari na sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay maliligtas, sapagkat sa banal na bundok ng Sion, iniuutos pumunta ang lahat ng mga nalalabi na tinatawag na tayo at iniimbitahan na mag-aral na sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Ano po sabi dun sa babala sa atin? Dun sa 1 John chapter 2 verse 27,
meron siyang ibinigay na tinanggap tayo. Yung ginawa niya, na gagawin natin, yun ang ibinigay sa atin na ginawa niya. Nung siya pinako sa krus, tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami, sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli. Yan yung katwirang ibinigay sa atin, na iniukit sa puso natin, sinulat sa isip natin, hindi nawawalay sa labi natin, at sa mga anak natin, at sa magiging apo natin, sasalin at sasalin yung mga katwiran ng pananampalataya, hanggang sa sumagana sa puso't isip ng sambahayan ng Iglesia ng Banal na Bundok na sa ng paniniwala bilang mga saksi sa pagkabuhay ng maguli. Sinabi niya na hindi tayo pwedeng turuan ng sino mang paparito sa pangalan niya. Amen po ba? Amen. Merong warning sa mga itinakdang tagapagmana na pinapupunta sa Banal na Bundok ng Sayon, na ang bundok ng Sayon hindi literal o building na pupuntahan natin, na ang bundok ng Sayon na tinawag niya rito mga kalipunan ng mga iglesia, kalipunan ng mga mananampalataya na inorganize niya na saksi sa pagkabuhay niya maguli, na pinatunayan niya ito na nakatala sa langit. Pinatunayan niya ito sa lahat ng mga bansa sa buong sanlibutan. Recorded sa banal na kasulatan at recorded sa langit. Amen po ba? Amen. Ang banal na bundok ng Sayon po ang merong hula ng mga banal na propeta. Paki-upload nyo yung Bible nyo sa gadget nyo, and then paki-write nyo ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Pinatunayan sa atin ng Panginoon Diyos yan sa lahat ng sasaksi magpapatutuo sa ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo na binuhay siya maguli in the third day. Pinatunayan niya sa kanyang banal na kasulatan more than 100 verses. Genesis up to Revelation. Ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon recorded in heaven. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung saan ko kinukuha yung karunungan sa tipan ng Panginoon Diyos sa banal na kasulatan. Kaya sinabi niya dito, at pinagtibay yaon kay Jacob na pinakapalatuntunan sa Israel, na walang hanggang tipan. Wow, nakagagala ano po. Forever and ever covenant. Kaya nakagagala na sa mga iniimbitahan, sa mga pinasasaliksik sa atin, eto na po, nahayag na sa social media na transparent, na walang bayan. Book of Micah, chapter 4, pakibasa po, up to 7. Ano? Pakibasa nyo po. Book of Micah, chapter 4, up to chapter 4 verse 1 up to 7. Lahat ng mga bansa, mangyayari na lahat ng mga bansa ay pinapupunta sa Sayon upang magsipag-aral. At sinabi ng Panginoon ito sa verse 7. Ngayon, napakinggan niyo po, pinili niya ang bundok ng Sayon na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Wala pong ibang pangalan ng mga kaharian dito, kundi banal na bundok na Sayon ang pinili na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Mananahan yung katwiran ng ating tagapagligtas sa puso't isip natin. Yan yung iniukit sa puso natin eh. Yan yung isinulat sa isip natin na katwiran na nagpapatotoo tayo. May pinaniwalaan tayong hula na nangyari. Pinatunayan ng mga banal na apostol yan na hinilang niya. Sila yung 12 haligi ng kuta ng banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. At tayo naman yung mga tao ng Panginoon Diyos na ang tabernakulo ng Panginoon Diyos nasa banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Kaya sabi sa atin hindi tayo pwedeng turuan ng sino man dahil nakilala natin yung author natin. Nakilala natin yung ministro natin. Nakilala natin yung guru natin na nag-sacrifice on the cross. In the third day, binuhay siyang maguli. Nakilala niyo yung pinaglilingkuran natin na tumawag sa atin ngayon. Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Kaya saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Maliwanag po sa atin yung ginawa niyang paniniwalaan natin ngayon na ipinapahayag sa social media na walang bayan. Kaya sabi doon sa hula na mangyayari doon sa mga participant ng Panginoong Jesucristo doon sa Book of Isaiah, chapter 52, verse 7 and 8. Paparito siya Saan siya babalik? Sa banal na bundok ng Sayon. Aling organisasyon ng dalisay na relihiyon ang inihanda niya na makakakita ng mukhaan sa kanya kung siya paparito na.
Banal na bundok ng sayong po ang recorded sa langit na makakakita sa pagparito niya. Amen po ba bawat isa sa atin na listeners ng Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya ako bilang tao, sinasabi ko sa inyo, yung pinapahayag ko sa inyo yung ginawa ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. At wala namang bayad dito. Kaya nagagalak ako, nasabi ko sa inyo, hula ng mga banal na propeta, pinatunayan ng mga banal na apostol ito, pinagtibay ito sa mga followers ng Panginoong Jesucristo. Hindi ko na po pananagutan sa Panginoong Jesucristo yung narinig yung binabalita ko sa inyo. Amen po ba? Amen. Ngunit tayong lahat ay mananagot na mga nakarinig ng kanyang tinig. Tumatawag na siya, pakinggan na natin siya, at ilagak na natin yung paniniwala natin sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas, upang makatyak na tayo na sa muli niyang pagparito, sa maraming nangyayaring kababalagan na tanda sa muli niyang pagparito, magkaroon na tayo ng kaaliwan, magkaroon na tayo ng comfort, magkaroon na tayo ng katiyangan, ng pag-asa, na sa pagparito niya, kung tanungin man tayo, kung sukatin man tayo sa paniniwala, timbangin tayo sa paniniwala, pinaunawa sa atin na sakto tayo sa sukat ng paniniwala. Dahil may narinig kayong ipinangaral ang ginawa ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na may hulang nangyari at merong nagpatotoo ng hula na yung patotoo ng mga banal na apostol ang ipinapahayag ko sa inyo na paniwalaan natin lahat. Amen po ba? Amen. Na yan yung panukat na susukatin tayo sa ating paniniwala. At sa pagparito ng anak ng tao, kung tanungin man tayo, siya pumili at tumawag sa atin, nakasasagot tayo na iningatan ko po, Panginoon, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinagtibay ng mga banal na apostol sa mga itinakdang tagapagmana na manatili tayong tapat sa paniniwala bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli. Na ang bilin sa atin, na mayroong mga tatak ng patotoo na may tinanggap tayong ginawa ng ating tagapagligtas, na saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Hindi tayo pwedeng turuan ang sino mang paparito sa pangalan niya. Amen po ba? Amen. Manindigan tayo. 1 Peter chapter 2 verse 6 and 9. Saan nilagay ang kasulatan? Sa sayon. Tayo yung sayon na tutupad ng kasulatan. Amen po ba? Amen. At ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Dahil kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Tayo ang bansang banal na bayang sariling taga-ari na tinawag niya at pinili. Amen po ba? Amen. Na ipinapahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin sa madilim na sanlibutan. Sapagkat ang madilim na sanlibutan ay nadaya na ng pasimulang aral ng sanlibutan. Kaya ipinapahayag yung karangalan ng tumawag sa atin sa madilim na sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya yung may pananampalataya lang ang binigyan niya ng tagumpay na magaganap sa panahon ng kawakasan. Yun lamang po mga nagpapatotoo ang binigyan niya ng deklarasyon ng tagumpay ng mga nakatayo na nagtitipon at nagseselebrasyon na nangingini ng araw ng Sabat at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli sa panahon ng kawakasan. Kaya po, mga kapatid at mga kaibigan, magkaisa tayo ng espiritu ng paniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli based on the prophecy na meron pong testimony ng mga banal na apostol. Yung napakinggan nyo ipinahayag sa social media na transparent na walang bayan. At ipanalangin natin ang ating bansa na ipakikilala ng Panginoon Diyos ang bansang Pilipinas na mapalad ang isang bansa na may kinikilalang tunay at isang Diyos na tagapagligtas na mga saksing tapat sa pagkabuhay na magulit ng ating Panginoong Jesucristo. Ako po'y sumasampalataya na marami lang tayong naging trial dito sa Pilipinas, pero meron tayong buhay na pag-asa na iniintay na ang bansang Pilipinas bibigyan ng karangalan ng Panginoon Diyos sapagkat sa pulo ng mga dagat luluwalhatiin ng Diyos ng Israel. Amen po ba? Amen. Panalangin din natin yung mga namumuno, yung leader ng ating bansa na sa kalagayan nila bilang namamahala sa atin bilang tao,
mapagtagumpayan din po ng ating mga leader yung kanilang pamamahala sa atin. Amen po ba? Amen. Para naman natin nakalooban ng Panginoon Diyos na ilagay sila dyan bilang leader at tayo pag malasakitan nila bilang mga tao na pinamumunuan nila dahil tayo na-infected ng pandemya na dumating sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Naway magkaroon ng pagkakaisa yung leader ng ating bansa na maging mapayapa ang Republika ng Pilipinas at mag-materialize ang mga economics, ang mga business upang ang ating bansa ay makilala sa buong sanlibutan na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo nahayag yung kanyang kabutihan at kagandahan loob sa bansa ng Pilipinas na ang layunin niya sa lahat ng mga tao ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Ang sabi niya sa Revelation, eto na po, dito na ako magwawakas sa vision. Sabi niya rito, madali siyang paparito. Dala-dala niya yung gantimpala na sa bawat iniimbitahan na nagsisisi sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan, sinabi niya na madali na siyang paparito, mapalad ng tumutupad ng aklat ng hula na ito. Amen po ba tayo ron? Amen. Sa pagparito niya, meron tayong ikinukonfess na pinagsisisihan natin yung walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Kaya iniintay natin siya at tayo'y nagagalak na magpulong na inaalala natin na binuhay siyang maguli in the third day, paparito na siya. At iniintay natin yung gantimpala ng dala-dala niya sa lahat ng mga nagsisi na kumahayag siya. Sinabi niya, hindi tayo mapapaya, kumahayag na siya, magiging katulad niya na tayo. Amen po ba? So Amen. binabati ko po kayo ng kapayapaan, mga kapwa ko mananampalataya na maghihintay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. God bless people of Zion, nationwide, worldwide. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection. Tayong lahat, mga kapatid, ay patuloy na magtaas ng pagpupuri at pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos, sapagkat tayong lahat bilang kanyang bayang inibig, tayong lahat ay patuloy na pinaalalahanan na hanapin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, sapagkat ito, mga kapatid at mga kaibigan, ang may pangako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Patuloy tayong umawit, mga kapatid at mga kaibigan. Great and marvelous are thy works. Ipahayag natin, mga mahal kong mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King
Diyos Ama na puspos ng katotohanan, ng pag-ibig, ng kapayapaan, patuloy kami umaawit ng pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila sa iyong banal na pangalan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat nang utos mo sa buong sanlibutan na hanapin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran, ikaw din ang naghanda ng lahat ng mga halimbawa upang ito'y aming masumpungan. At tunay nga na sa pagsaksi sa pananampalataya sa pagkabuhay na muli ng aming Panginoong Kristo, ito ang iyong mukha na aming Amen. sinampalatayanan. Amen. Ito ang larawan ng Espiritu na walang dungis at walang kapintasan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat ang iyong kaharian, ang iyong katwiran ay patuloy ng mahayag sa buong sanlibutan upang kung ang sino mang maging bahagi nito, kung ang sino mang tao na maging bahagi ng isang bayan na patuloy na sumasaksi sa pagkabuhay na mabuli ng aming Panginoong Kristo, tunay nga Panginoon na kaming lahat ay nakapasok na sa dakong kabanal-banalan Amen. kung saan sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan tatanggapin na namin lahat ang kapayapaan at buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Salamat Panginoon, ang lahat ng mga banal ay nagpupuri sa iyong pangalan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nabubuhay at namamalagi magpasawalang hanggan. Purihin ka Panginoon sa ngalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon naman lubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah.